Water allocation sa MWSS, ating alamin kasama si Engineer Patrick Dizon, Department Manager ng Water and Sewerage Management ng MWSS. Engineer Dizon, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ms. Weng, at maraming salamat po sa pag-ibita po sa MWSS. Sir, niretain ng NWRB ang water allocation para sa Manila Water at Maynilad mula sa Angat Dam ngayong buwan ng Mayo. Ano po ang dahilan nito? Opo, Ms. Weng. Naintindihan po ng MWSS po yung hirap po na dinadanas ngayon ng ating pong kababayan dahil sa init po ng panahon. Kaya kami po sa MWSS ay nag-request po sa ating pong National Water Resources Board at ng ating pong mga members po ng Interagency Technical Working Group on the Angat Dam Operations na wag po kaming bawasan ng allocation ngayong buwan ng Mayo. So sa ngayon ay na-retain po, tama po kayo, Ms. Weng, na-retain yung 50 CMS or equivalent po ito ng around 4.3 billion litrong tubig po kada araw at nasusuplayan po natin yung 90% po na water requirement po ng buong MWSS service areas para hindi po tayo magkaroon po ng water service interruption. Sa ngayon, sir, kumusta po ang level ng tubig dyan sa Angat Dam? Apo, ngayong alas 12 po ng hapon po ay nasa 187.12 meters po yung elevation po ng ating Angat Reservoir. So sa nakaraang 5 araw, Miss Nina, ay nasa around 41 centimeter ang average po na binababa ng ating pong tubig sa ating reservoir kada araw. So ito po ay within pa naman po sa ating pong upper at lower operating rule curve ng ating pong reservoir at malayo pa ito sa ating pong critical level na 160 meters. Ayon din po sa ulat, may karagdagang 1 cubic meter per second na makukuha ang Maynilad mula sa allocation ng National Irrigation Administration. Ano po ang dahilan nito, sir? Tama po kayo, Ms. Weng, na meron pong naging kasunduan ng ating pong mga konsesyonaryo sa ating pong National Irrigation Administration or NIA. In coordination naman po ito sa Irrigators Association po ng Bulacan Province para hiramin po muna ng MWSS yung kanilang 1 cubic meter per second na location na nanggagaling sa Angat Reservoir. Ang dahilan po nito ay dahil po sa init po talaga ng panahon ngayon, since sa ganitong buwan po talaga at dahil na din po sa epekto ng El Nino ay sobrang napakainit at hindi na din po sapat yung binibigay sa ating allocation na tubig na nanggagaling sa Angat Dam dahil na din sa tumataas po yung konsumo po ng tubig po ng ating pong mga kababayan. Sir, may ilang mga lugar naman po ang nagkakaroon ng mahinang water pressure o minsan ay mabilis na water interruptions. Ano naman po ang mga dahilan nito? Opo, tulad po ng nababanggit ko dito, Ms. Nina, na itong paghina po ng water pressure sa ating pong mga kabahayan ay isa sa mga inisyatibo natin para pababayin po lalo yung konsumo po ng ating pong mga customers ngayong summer. At para na din po mapababa yung ating pong leakages o yung mga nasasayang na tubig sa ating pong sistema. Pero ini-ensure naman namin, Ms. Nina, na sa ating pong kababayan na hindi naman po tayo mawawalan po ng tubig sa mga oras po na magkakandak kami ng mga pressure management strategies at ihina lamang po yung ating pong pressure post ng ating pong tubig. Pero kung sakali naman po na magkaroon po ng mga water interruption po sa ating mga lugar, ay i-announce naman po natin ito in advance sa ating pong mga customers. Pero itong mga interruption pong ito ay dulot po ng mga maintenance or mga leak activities po or leak repair activities na regular naman po natin ginagawa para mapabuti po natin yung serbisyo sa ating pong mga customers. Sir, paano naman po ang monitoring na maaari natin gawin hinggil sa water conservation, lalo na po sa mga residential areas, lalo pat mas magiging mainit pa ang panahon ngayong buwan ng Mayo ayon sa Pag-asa? Ms. Weng, nagkaroon po kami ng meeting with DNR Water Resources Management Office po at ng ating pong mga konsesyonaryo kung paano po natin mababantayan yung nagiging konsumo po ng ating customers po sa nakaraang mga buwan, especially nitong summer. Expect po ng mga customers po natin po na makaka-receive po sila ng mga notices po sa kanilang mga billing kung yung mga kanilang naging konsumo po ay tumaas ba o bumaba. So kung bumaba po yung kanilang konsumo ay i-recognize po natin sila. Pero kung malaki po yung itinaas po ng kanilang konsumo ay atin pong iimbestigahan po ito at kung napatunayan po na wala naman pong leak po sa kanilang kabahayan ay wawarningan po natin sila at tutulungan po natin at tuturuan po natin kung paano po makatipid ng paggamit po ng tubig. So yun, dapat talaga makiisa sa panawagan na yan. Maraming salamat po, sir, sa inyong oras. Engineer Patrick Dizon, Department Manager ng Water and Sewerage Management ng MWSS.